Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang ating bagong kwento na ating pinamagatang Mga Rebelde at Mga Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Oh, mabutit dumating ka na dito sa ating opisina, Teniente Guerrero. Yes, sir. Dahil natanggap ko na po ang sulat na iyong ipinadala sa akin. Ganoon ba, Teniente? Kaya kita sinulatan dahil ikaw at ang iyong mga tauhan ang napili kong ipadala sa Mindanao. Kritikal na ang mga sundalong naroroon ngayon at malamang marami na sa kanila ang binawian na ng buhay. Teniente Guerrero, ihanda mo ang sarili mo at mga tauhan mo. Dahil bukas mismo ay kinakailangan nyo ng bumiyahe patungong bundok ng Mindanao upang kahit papaano ay mabawas-bawasan ang mga teroristang mga rebelde kung saan ay ang iba sa kanila ay mga bandido, mga pugante o mga takas sa kulungang mga kriminal. Yes, sir. Sa ngalan ng tungkulin ko ay yan po ang aming gagawin. Nakahanda po kaming mamatay at pumatay ng mga rebelde kung sakaling hindi sila kayang makuha sa maayos na pakiusap. God, Teniente Guerrero, inaasahan ko nang iyan ang isasagot mo sa akin at alam kong magtatagumpay kayo sa misyong ito. Sige na, nakahanda na ang mga sasakyan niyong mga chopper upang dalhin kayo sa tamang lokasyon ng lugar ng Mindanao. Yes, sir. Isang batalyon ng mga armadong mga sundalong pinamumunuan ng magiting at may prinsipyong si Teniente Silvestre Guerrero ang nooy makikita ng lula na ng mga chopper at sila'y dinala ng mga piloto sa eksaktong lokasyon sa bundok na sakop ng probinsya ng Mindanao. Pagkalapag nila sa bundok ay iniwan kaagad sila ng kanilang sinasakyang chopper. Teniente Guerrero, ano mang mangyayaring aberya sa inyong misyon? Iradyo nyo kaagad sa ating himpilan ang sabi ng piloto ng isang chopper kay Teniente Guerrero. At pagkatapos nooy, lumayo na ang mga ito. Sa himpapawid, binraping muna ni Teniente Guerrero ang lahat ng kanyang mga tauhan kung ano ang kanilang unang hakbang na gagawin bago sila aatake sa mga hahanapin pa lang nilang grupo ng mga rebelde. Ikaw, Sargento Ballesteros, panatilihin mong maayos ang ating radyo. Obligasyon mo yan bilang isang sundalong radyoman nang sa ganoon, anytime na may aberya sa ating misyong ito ay makakatawag kagad tayo ng backup para tayo i-rescue. Yes, sir. Tandaan nyo, iwasan yung maglikha ng ingay at hanggat maaari, pilitin natin silang mahuli ng buhay. Walang mauunang magpapaputok sa mga rebeldeng yun. At kung sino man sa inyo ang maunang makakita sa kanila, iradyo nyo kaagad sa akin. That's clear. Sumang-ayon namang lahat ng mga sundalong nasasakupan ni Teniente Guerrero sa kanya. Good. Sige na. Ngayong pare-pareho ng may mga pahid na uling ang ating mga itsura, ay magsikalat na tayo sa gubat na ito. Ating hahatiin sa dalawang grupo ang ating grupo. Ikaw, Sargento Valdemar. Yes, sir. Ikaw ang magiging leadman sa inyong grupo. Tandaan nyo, sa oras na mayroong manlaban sa inyo ng mga rebelde, itimbre nyo kaagad sa amin. Yes, sir. Sige na, doon kayo sa kaliwang bahagi ng gubat na ito. Magsimula, paitaas patungo kasulok-sulukan ng gubat na ito. At kami ng aking grupo ay dito sa parteng kanan. Sa unang hakbang ng kanilang ginaway, makikita silang maingat sa bawat paghakbang sa mga lupa. Iniiwasan nilang makalikha ng ingay na maaaring maramdaman ng mga kalabang mga rebelde. Ang iba sa kanila ay gumagapang na parang bayawak, ngunit matalas ang kanilang pakiramdam sa paligid. Sargento Valdemar, status ng inyong area. Negative po, Teniente Guerrero. Tuloy lang sa pagmamatyag at palaging mag-iingat at maging alisto. Teniente, marami kaming nakikitang mga naaagnas ng mga bangkay ng ating mga katropa dito sa aming area. Ganoon ba, Sargento? Oh shit, kawawa naman sila. Kawawa naman ang ating mga naunang mga tropang napasabaks sa misyong ito. Sir, ang mga naaagnas na bangkay ng ating mga katropa ay pari-parihong mga nawawala ang kanilang mga lamang loob. Ano, Sargento?
Yes, sir. Wakwak na ang mga tiyan ng mga ito na parang presahang binuksan at bali na ang kanilang mga leeg. Kung ganoon, Sargento, mas lalo pa nating pag-ibayuhin ang pag-iingat. Dahil sa tingin ko, brutal kong pumatay ang mga rebeldeng ating hinahunting. Yes, sir. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawang grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Guerrero at Sargento Baldemor hanggang sa hindi inaasahay. Teniente, bakit Sargento Stanislao? Sir, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ang mga ito. Diyos ko. Mga putol na iba't ibang parte ng katawan ng tao. Mga putol na ulo, paa at mga kamay. Sa tingin ko po, sir, hindi galing sa ating mga katrupa ang mga ito. Tama ka riyan, Sargento. Dahil ang mga kamay nila ay merong mga tatak na 666. Di ba't sumisimbolo ang tatlong mga numerong ito sa demonyo? Walang mga gantong tatak ang mga naunang mga sundalong pumarito, mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Oliveros. At pagkatapos na sabihin yun ni Teniente Guerrero sa kanyang mga nasasakupang mga sundalo, ay tumawag sa kanyang radyo si Sargento Baldemor. Teniente, positive, may nakikita kaming mga kubo. Meron kaming nakikita ang mga kubo sa ibaba ng bundok. May mga tao, Teniente, at mga armado ang mga ito. Hintayin nyo kami riyan, Sargento. Huwag na huwag kayong magpapahalata sa kanila dahil delikado. Bakit po, sir? Iba ang kutob ko sa misyong ito. Parang may mali. Hindi po kita maintindihan, Teniente. Basta, pagkarating namin dyan, sasabihin ko sa iyo ang lahat. At nang makarating sina Teniente sa kinapipistuhan nila Sargento Baldemor, kung saan ay makikita ang mga itong nasa mataas na parte ng lugar na yon. At sa ibang bahagi ay nalantad sa kanila ang maraming mga rebeldeng hihigit pa sa kanila ang bilang ng mga ito. At mga armado rin ang mga ito. Teniente, ano pong plano natin ngayon? Ano pong sunod na hakbang ang ating gagawin? At saka, ano po yung sinasabi niyo kaninang parang may mali sa misyon natin ito? Sargento Baldemor, matagal na akong naging leader ng ating grupo. Bilang isang CEO at Teniente, ay marami na tayong misyong na ipagtagumpay. Pero, sa misyong ito, ay ano po, Teniente? Parang hindi ang mga rebeldeng yan na ating nakikita sa ibaba ang ating mga kalaban. Ano, Teniente? Oo, Sargento. Dahil katulad nyo, may nakita rin kaming mga putol-putol na mga parte ng katawan. Katawan ng mga tao. Pero hindi sila mga trupang mga sundalo kundi mga rebelde. Teka lang, meron ba kayong napapansin sa mga bangkay ng ating mga katrupang mga sundalo? Meron po, Teniente. Numerong sumisimbolo kay Satanas. Nakatatak yun sa bawat noo ng ating mga katrupang mga sundalo na medyo naaagnas na ang bangkay nila, pero malinaw pa rin ang tatak sa kanilang noo. Ang mga numerong yun, Sargento, yun din ang mga numerong nakita namin sa mga putol na kamay ng mga rebelde. Teniente, kung ganoon po ay, oo, Sargento, malakas ang kutob kong hindi ang mga rebelde ang kalaban natin. Sa ngayon, hindi tayo ang kalaban ng mga rebelde yan. Tingnan mo sila, Sargento. Tingnan mo. Abala silang lahat sa pagpapatulis ng mga kawayan na parang hindi. Alam kong katulad kita, Sargento Baldemor. Pareho tayong lumaki sa probinsya. Sa probinsyang punong-puno ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Hindi mga tao ang may kagagawan sa pagkabali ng leeg ng ating mga naunang trupang mga sundalong pumarito. Hindi mga rebelde ang nagwakwak ng kanilang mga tiyan at kumuha ng kanilang mga lamang loob. At hindi sila ang may gawa ng mga nakita namin mga putol-putol na parte ng mga katawan ng mga tao. At hindi sila ang nagtatak ng mga numero ng Diablo, kundi ang demonyo. Yung mga kampo ng mga demonyo, Sargento. At ang mga bagakay na yan, o mga pinatulis nilang mga dulo ng kawayan, iyan ang sa tingin ko gagamitin nilang pamuksa sa mga kampo ng dilim. Naniniwala po ako sa inyo, Teniente. Dahil minsan na ako nakakita at nakasagupa ng aswang noon sa aming probinsya. Pero wala pa tayong malinaw at pulitong katibayan na totoong mga kampo ng demonyo ang may gawa noon sa mga rebelde at mga trupa nating mga sundalong pumarito at pinamumunuan
ni Teniente Oliveros. Meron, Sargento. Ito, tingnan mo ito. Teniente, meron kang kinuhang maliit na botelya sa loob ng iyong camouflage na pantalon. Oo, tama ka riyan, Sargento. At ang botelyang ito ay naglalaman ng lana na ipinamana pa sa akin ng aking lulong manggagamot. Magagamit ko raw ito bilang isang sundalo nang makita namin ang mga putol-putol na parte ng katawan ng mga rebelde. Kanina ay uminit itong botelya. Isa lang ang ibig sabihin nito, Sargento. May mga kampo ng dilim sa ating misyon na maaaring umatake sa atin. At upang mas matiyak nating totoo ang kutob ko, tamang-tama, mag-aalas 5 na ng hapon. Bilang tenyente ng grupong ito, samahan niyo akong bumaba sa mga rebelde. Kakausapin ko sila ng seryoso para sa kaligtasan nating lahat, sundalo man o rebelde, sa kuko at pangil ng mga kampo ng dilim. At dahil sa iginagalang at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga tauhang mga sundalo, itong si Teniente Guerrero, kung kaya't sama-sama silang lahat na bumaba sa patag upang kausapin ang pinuno ng mga rebelde. Wala namang nangyaring tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Sa halip ay, ako si Carlito, ang pinuno ng mga rebeldeng narito. At kayo, mga sundalo, hindi ba? Alam nyo, wala kaming panahon sa inyo sa ngayon. Dahil ang aming grupo ay abala, nakikita nyo naman. At saka hindi kami lumalaban sa mga katulad nyo. Sa halip ay iniiwasan naming mangyari yon. Dahil gusto namin ng matiwasay na pamumuhay na. Carlito, ako po si Teniente Silvestre Guerrero. At kaya po kami nakipag-usap sa inyo dahil po sa mga katanungang gumugulo sa aming isip. Carlito, may nakita kaming mga bangkay ng aming mga kasamang mga naunang sundalo. Bali ang mga liig at wakwak na ang kanilang mga dibdib. Paibaba sa tiyan at nawawala ang kanilang mga lamang loob. At may mga nakita rin kaming mga putol-putol na parte ng mga tao o ng katawan ng mga tao. At nasisiguro po namin yun po ay mga kasamahan ninyo. Teniente, kayong lahat na mga sundalo habang maliwanag pa ang paligid. Iwan nyo na ang lugar na ito at bumalik na kayo sa inyong pinagmulan. Carlito, hindi maaari yan. Kung mahal nyo pa ang mga buhay nyo at mga iniwang pamilya nyo, hanggat maaga pa, hanggat wala pa sila, umalis na kayo rito. Carlito, hindi malaga sa amin ang aming mga buhay. Pero kung sa ikatatahimik naman ang lugar na ito at ng mga kaluluwa ng mga biktima ng mga aswang, ay nakahanda kaming lahat na isugal ang aming mga buhay. Dahil sa iyo ng aming sinumpa ang mga tungkulin sa bayan. Totoo ang mga sinabi mo, Teniente. Mga aswang ang pumatay at may gawa sa kanila. May 1 linggo na ang nakalipas. Mga aswang, 1 tribo na ang kanilang kinikilalang Panginoon. At hari ay si Satanas. Ang mga nauna niyong katrupa, mga sundalong naparito, na kami ang pakay nila. Inakala nilang masama kaming mga rebelde. Pero nauna silang piniktima ng mga aswang-aswang. Mga katutubong nagpapalit anyo sa tuwing sasapit na ang gabi. At bilog na ang buwan. At nagkukulay dugo na ang mga ulap. Kinulungan namin silang iligtas sa mga aswang-aswang pero nabigo kami. At ilan pa sa aming mga kasamahan ang napahamak. Carlito, hindi kami aalis dito sa inyong kampo. At kung kinakailangan magsanib puwersa tayong mga rebelde at mga sundalo ay gagawin natin. Mapuksa lang ang mga kampo ng mga demonyo. Sangayon kami riyan. Mamayang gabi sausaw natin ang mga bunganga o mga dulo ng ating mga baril sa putik na nasa tubugan ng kalabaw upang tumalab sa katawan ng mga aswang ang ating mga bala. At kung sakaling magipit tayo sa kanila, gamitin natin ang talim ng ating mga itak at mga pinatulis na mga kawayang ito para ibaon sa kanilang katawan. Carlito, wala pa po ba kayong napapatay? Ni isa man sa mga aswang na yon? Meron na, Sargento. Pero kinukuha o kanilang dinadala ang mga ito at parang hindi sila nababawasan kahit pa'y nakikita namin ang iba sa kanila ay nag-aagaw buhay na. Yan ang ating pipigilan, Carlito. Malakas ang kutob kung kaya nila pinipilit na kunin o dalhin
pabalik sa kanilang kuta ang mga sugatang mga asong mga aswang dahil napapagaling nila ang mga ito at tuluyang naibabalik ang kanilang mga lakas kaya't parang hindi sila nababawasan. Tama ka riyan, Teniente. Kaya't naisip kong sa oras na merong nasugatan at nag-aagaw buhay na asong mga aswang ay kinakailangang tagpasin na kaagad ang kanyang leeg upang hiwalayin ang kanyang ulo sa kanyang katawan upang hindi na muling mabuhay. Tama ka riyan, Kalito. Yan po ang ating gagawin. Teniente, isa sa mga asong aswang ang namumuno sa kanila, si Gimbo, ang pinuno ng mga katutubong mga asong aswang na sumasamba kay Satanas. Malakas si Gimbo, may kakaiba siyang lakas at siya ang nagtatatak sa mga numero ng demonyo sa bawat nabiktima nila. Parang nahuhulaan ko na po ang ibig niyong sabihin, Kalito. Gusto niyo bang siya ang ating unahing patayin para madali nating mapuksa ang kanyang mga tagasunod? Teniente, yun na nga ang ibig kong sabihin. At matalino ka, Teniente. Nahulaan mo kaagad ang ibig kong mangyari. Unahan na lang po tayo, Kalito. Kung sino man po sa atin ang makakita sa kanya sa oras ng labanan, ay siya na ang may karapatang tudasin at putulin ang kanyang ulo. Madali lang siyang makikilala, Sargento Baldemar. Dahil sa isa siyang tao, isang matandang katutubo, ngunit nagtataglay ng matutulis na kuko, pangil, at mga matang nagbabaga. May hawak itong bakal kung saan ay ang dulo noy nagbabaga at yun ang kanyang itinatatak sa mga nabiktima nila. May tanong lamang po ako sa inyo, Kalito. Hindi niyo po ba sinubukang atakihin sila ng umaga sa kanilang tribo? Mahina sila pag-araw, hindi po ba? At madali lamang natin silang mapapatay. Naisip na namin yan at ginawa na namin yan noon, Sargento. Pero sa hindi namin malamang dahilan, ay parang protektado sila ng kapangyarihan ng demonyong sinasamba nila pag umaga. Bakit po, Kalito? Armado naming pinuntahan ang kanilang tribo. Ngunit wala kaming nakitang ni isang kubo roon, kundi mga naglalaki ang mga punong kahoy. Meron akong katanungan, Kalito. Ano yon, Teniente? Paano ito nagsimula? Paano naging kampo ng dilim ang mga katutubong yon? Paano nila nasikmurang isanla sa isang mapaglinlang na Satanas ang kanilang mga kaluluwa? Mga kamundo, meron kayang ibubuga ang pinagsama-samang lakas ng mga rebelding pinamumunuan ni Kalito at ng grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Guerrero laban sa mga katutubong mga asong aswang na walang pakundangang naghahasik ng lagim. Abangan niyo po, mga kamundo, ang ikalawa at huling bahagi ng ating magandang kwentong ito dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat. Magandang araw pong muli, mga mahal kong kamundo. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang ikalawang bahagi at huling yugto ng ating kwentong ating pinamagatang Mga Rebelde at Sundalo, Sinalakay ng mga Aswang. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Ang totoo niyan, matagal na naming balak na hinto ang pagiging mga rebelde dahil naisip naming wala kaming kalaban-laban sa mga katulad niyong mga alagad ng mga gobyerno. Kulang kami sa mga armas, subalit may mga ekstrangherong dumayo rito sa aming lugar. Mga walang puso, masasama sila, walang awa nilang pinatay ang mga kababaihan matapos nilang pinagsamantalahan ang mga ito. Sandali lamang, Kalito. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga ekstrangherong masasamang tinutukoy mo ay ang mga puganting mga kriminal? Oo, Teniente. Sila nga. Kung ganoon, nasaan na sila? Isa pa sila sa pinakang rason kung bakit kami naririto sa inyong lugar, Kalito. Wala na sila, Sargento. Katulad ng mga katrupan niyong naparitong nauna, ay nauna silang biniktima ng mga kampo ng dilim
na mga asong mga aswang na pinamumunuan ng mga katutubong isinanla sa dyablo ang kanilang mga kaluluwa. Wala silang pinipili, mapasundalo o katulad namin, basta't sila'y inatake ng matinding gutom sa tuwing sasapit na ang gabi. At ang dahilan kung bakit naging mga kampo ng dilim ang mga katutubong mga aswang na yun, dahil lamang sa sakit ni Gimbo. Sakit na wala ng lunas. Ano? Papaanong dahil lamang sa sakit ay nagawa nilang isanla sa dyablo ang kanilang mga kaluluwa? Katulad ng sinabi ko, Sarhento, wala ng lunas ang naging sakit ng kanilang pinunong si Gimbo. Tumawag sila't sumamba sa kanilang kinikilalang Diyos, pero hindi nagkaroon ng himalang gumaling ang malubhang sakit ng nooy matanda ng si Gimbo. Bukod pa sa hindi napagaling ng kanilang Diyos si Gimbo, ay napeste pa ang lahat ng kanilang mga pananim o mga pinagkukunan ng mga pagkain. Nagkaroon din ng sakit ang ibang mga katutubo, mga bata at matatanda na parang piniste ang kanilang lahi. Hanggang sa hindi maglaoy, napilitan ang magpasya ang anak na panganay ni Gimbo. Inipon niya ang lahat ng mga katutubo at sinabi nito sa kanilang lahat na talikuran na ang bingi at walang kwentang Panginoong sinasamba nila at iaalay nilang lahat ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. Upang gumaling ang lahat ng mga may sakit, isa na nga doon ay ang kanyang amang si Gimbo. At upang mawala na ang peste sa kanilang mga kabuhayan, winasak nila ang mga rebulto sa altar at pinalitan ng rebulto ng demonyo at iyon ang kanilang sinasamba. Hanggang sa ngayon, nagkatotoo ang mga sinabi ng anak ni Gimbo na wala ang mga sakit ng kanyang mga kalahi, maging sa kanyang ama, at bumata't lumakas pa ang kanyang ama, maging ang kanilang mga kabuhayan ay mas lalo pang namungat bumalik ng higit pa kaysa sa dati dahil sa yun ang ipinangako sa kanila ng demonyo. Ngunit alam naman nating lahat na tuso ang dyablo. Hindi ito papayag na walang kapalit ang lahat ng yun. Pinalakas sila nito at pinalis lahat ng kanilang mga karamdaman, kapalit ng kanilang kaluluwa at pagiging mga asong aswang. At upang manatili silang malakas at bata, ay kinakailangan nilang magsabog ng lagim. Sa paraang papatay sila at kakain ng mga lamang loob ng mga tao bilang mga aswang. Yan pala, Kalito, ang dahilan kung bakit sila naging mga aswang o mga kampo ng dilim. Oo, Sarhento, napakababaw ng kanilang dahilan at hindi nila totoong sinampalatayanan ng kanilang Diyos at nagawa pa nila itong talikuran. Tama ka riyan, Tenyente. At iyon ang dapat nating gawin sa ngayon. Sa pinagsamang lakas ng ating grupo, mga rebelde at mga sundalo ay pupuksain natin ngayong gabi ang mga asong mga aswang na yon. Pagkatapos na sabihin yon ni Kalito sa kanilang dalaway, lumapit na ang redyoman ng mga sundalo sa kanilang tatlo at nagwikang, Tenyente, tatawag pa ako ng backup sa ating impilan. Hindi na, Sarhento. Dahil paniguradong hindi tayo paniniwalaan ng mga yon na mga aswang ang ating pupuksain ngayong gabi at hindi mga rebelde. Nagsalita naman kaagad itong si Sargento Baldemar at sinabi nitong, tama si Tenyente, at maaaring pagtawanan pa tayo ng ating mga kapwa mga sundalo at sasabihin baka tayo ay nagbibiro at pagkatapos noy, isa-isa nilang inilubog ng mga sundalo at mga rebelde ang dulo ng kanilang mga baril sa putik na nasa tubugan ng kalabaw at meron din silang mga tig-iisang mga matutulis na mga bagakay o mga kawayang gagamiting pamuksa sa mga kampo ng dilim. Matahimik ang paligid ng kampo ng mga rebelde kung saan ay nasa loob noon ang dalawang mga grupo at pare-pareho silang mga nakahanda na anumang oras na aatake ang mga asong mga aswang. Bilog na bilog ang buwan at nagmistulang kulay dugo kung titingnan ang mga ulap sa kalangitan. Subalit ang matahimik na gabi ng mga oras na yon ay napalitan ng mga sunod-sunod na mga yabag, mabibilis na mga yabag sa paligid ng kampo na parang nagmumula sa mga tumatakbong maraming bilang na mga asong mga agresibo at ang biglaang pag-alulong ng mga aso
Magsipaganda kayo, Tenyente. Nasa labas na sila. Ang pabulong na pagkakasabi ni Calito, hindi lang sa mga sundalo, kundi maging sa kanilang lahat na mga rebelde. Mabibilis sila, Tenyente. At parang napakarami nila. Tama ka riyan, Sargento. Pero tatagan mo ang loob mo. Sa oras na buksan ko na ang pintuan, ay lalabas ako ng kampong ito. At kagaya ng ating napag-usapan, lahat tayo lalabas ng kampong ito upang harapin silang lahat. Teka lamang, Tenyente. Bakit, Calito? Ako na ang mauunang lalabas ng kampo. Tatanggi pa sana si Tenyente Guerrero. Ngunit nagpilit itong si Calito. Tumayo ito't silipaan ang pintuan ng kampo at kaagad-agad siyang lumabas. Ipinaputok niya sa madilim na bahagi ng paligid ng kampo, sa labas mismo ng kampo, kung saan niya nakikita ang mga di mabilang na mga matang nagbabaga. Ang kanyang mahabang armas, kasunod noy, sumunod kagad sa kanya sina Tenyente at ang mga sundalo't mga rebelde. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging pinaghalong ingay sa labas ng kampo o sa mismong lugar na yon. Ingay na nagmumula sa mga putok ng mga baril at mga ingay galing sa mga tinamaan ng mga balang mga asong katutubong mga aswang. Nangingisay-ngisay ang mga ito sa lupa matapos tamaan ng mga bala at tinatagpas kaagad ng mga sundalo't rebelde ang ulo ng mga ito. Ngunit hindi nagpapadaig ang mga kampo ng dilim dahil marami rin sa mga sundalo't mga rebelde ang napapatay ng mga kampo ng dilim at nasasakmal ng mga ito. Mabibilis ang mga ito o ang mga kampo ng dilim, subalit mas mabilis na bumabaon sa iba't ibang parte ng kanilang katawan ang mga bala ng mga baril, dahilan upang manghina ang mga ito pag hindi tusok ng bugakay o ng pinatulis na kawayan. At mga bala ng mga baril ang tumatama sa katawan ng mga aswang na yon ay ang talim ng mga itak ang kumikitil sa kanilang mga buhay. Hindi maaari ito. Paano tinatabla ng mga bala ng mga baril galing sa mga rebelde at sundalo ang katawan ng aking mga nasasakupang mga aswang? Paano napaghandaan nila na kontra ang bisa ng mutyang sakunat ng katulad naming mga aswang? Hindi. Napaghandaan nila ang aming pagsalakay ng mga rebelde at mga sundalo. Kakaunti na lang ang bilang ng aking mga kasama. Delikado. Kailangan ko nang umatras. Lilisanin ko na ang lugar na ito. Ang sabi ng pinuno ng mga katutubong mga aswang na si Gimbo. Hindi ka makakatakas, Gimbo. Dahil ito na ang nakatakdang gabi ng inyong katapusan. Ang katapusan ng mga katulad ng mga kampo ng dilim. Ikaw, Calito. Hindi mo ako mapipigilan. Tatakbo ako at iiwan ko na ang lugar na ito. Papuputukan kita, animal kang aswang! Pumalingaw-ngaw ang putok ng baril galing kay Calito. Baliwalay ang bilis ng bala mo, Calito, sa bilis ko, ha? Hindi ko siya tinamaan ng bala dahil bigla na lang siyang naglahos sa aking paningin. Nasaan na siya? Nagkubli ang pinuno ng mga aswang sa likuran ng malaking puno at kanya na sanang tinangkang iwan ang lugar na yon. Ngunit, may pumawang pinatulis na kawayan sa aking dibdib at pumaw nito sa aking likuran na naging dahilan ng pagkatuhog ng aking puso. Nanghihina ako sa matinding kirot at kati ng kawayan. Bago tuluyang nalagutan ng hininga, ang pinuno ng mga aswang ay kanyang nakita at narinig ang nasa kanyang harapang nagsasalitang si Teniente Silvestre Guerrero. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon ay maiiwasan o matatakasan ng mga katulad niyong mga kampo ng dilim ang inyong kamatayan. Animal ka! Pagkain ka lang para sa akin. Napatay niyo man kami pero marami pang mga kampo ng dilim, mga aswang ang papalit sa amin at isisilang ng aming Panginoong si Lucifero. Hangal kayo mga aswang. Dinagdad ni Teniente Guerrero ng mga bala ng kanyang baril ang buong katawan ng pinuno ng mga aswang
ang matandang katutubong si Gimbo. Maraming mga bangkay ang kumalat sa paligid, mga pinaghalo-halong mga bangkay ng mga aswang, mga rebelde at mga sundalo. Ngunit minsan pang napatunayan ng pangyayaring ito na kailan may hindi ganap na magtatagumpay ang masama sa mabuti at hindi kailanman maghahari ang kadiliman sa mundo. Ano pong plano niyo ngayon, Kalito? Kayo, ng mga kasamahan niyo. Tenyente, katulad ng mga sinabi ko noon, hindi na kami magiging mga rebelde dahil nanaisin na naming mamuhay sa lugar na ito ng normal. Bilang mga sibilyan, kapiling ang aming mga pamilya, mga asawa at mga anak. Ika lamang po, Kalito. Ba't hindi namin nakita rito ang inyong binabanggit na mga pamilya? Inilayo namin sila rito, Sargento, at nagpaiwan kaming mga kalalakihan para labanan ng mga aswang. At Tenyente, Sargento, maraming salamat sa inyong ginawang pagtulong sa amin. Hindi namin makakayang talunin ang mga aswang kung hindi sa inyong malaking tulong. Maraming salamat din sa inyo, Kalito. Pinatunayan lamang ng pangyayaring ito na maaari pang ang magkasundo at maging mapayapa ang ating bansa kung lahat ng mga rebelde ay katulad ninyo o ng inyong grupo. Tama ka riyan, Tenyente. Salamat muli sa inyo. Mga mahal naming kamundo, dito po nagtatapos ang ikalawang bahagi at huling kasaysayan ng ating kwentong ating pinamagatang Mga Rebelde at Mga Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Maraming salamat pong muli sa inyo pong ginawang pakikinig, pag-like at pag-subscribe sa ating channel na ito. Hanggang sa muli po, magandang araw o gabi po sa inyong lahat.